ipakita natin yung suporta nila. Suporta natin para sa kanila. Pero Renmar, ganito kainit yung laban natin. Wala na ang break. Rekta draft tayo. Alam ko marami na nag-iinit dyan. Marami na nagsasabi sa comment section na start na yung game. Ito na. Nandito na tayo sa game number 1. Laban ng Aurora MLBB at RRQ Hoshi. Yeah. Tsaka gusto ko ngayon nakikita yung draft approach ng dalawang team. So for Aurora, binabawasan nila yung EXP lane presence ni Dairen. Na of course, coming from the Philippines, and Aurora themselves are a team na alam na talaga nila yung halaga ng malakas yung EXP lane matchup mo. So gusto nila bawasan yan para ma-increase yung chances na mananalo sila sa objective team fights. While for RRQ Hoshi, nirespeto nila yung roam mid trio ng Aurora. Kasi di ba kanina sinabi mo na yung roam mid trio ng RQ Hoshi malupit. So binabawasan nila yung heroes na pwede mahinto yung momentum ng mid trio ng RRQ Hoshi. Pero grabe what a time to be alive! Blue side chip ban! Kaya nga Alam mo, last time again na ginawa to ng RRQ Hoshi, kalaban nila TLID pa. Medyo napasama sila doon. Na binigyan nila ng chip yung TLID. But now, I feel like they just understood kung ano yung assignment na binigay sa kanila ni Coach. Sabi nila, guys, panoorin nyo yung MPL Philippines. I mean, lagi naman nakaban yung chip. Pero baka kasi nasa isip nila, hindi bagay sa playstyle ng Aurora MLBB yung chip. Baka lang naman, hindi sinasabi natin. Pero, ito na, Renmar. Ang lupit. Open yung utility Renegade. The Hitman with the Hillman is here. Yeah, so my question is, RQ Hoshi, trip pa ba rin ni Sutsujin na mag-Fanny dito? Kasi nisip ko lang dito, if you're Aurora, you have two picks. You go for the Fanny or you go the Matilda. Kasi tinanggal na ng RQ Hoshi yung Cho And usually, pag yung Cho nandyan, ayaw mo na mag-Fanny So let's see if they're willing to pick into it. Pero no assassins just yet. XP lane, mid laner, tinatanggal talaga nila yung mga strengths at comforts ng Aurora. I like it. The Valentina on Rins. Now the question is, even though may Matilda, would you still pick the Fanny for Demon Kite? I would want to kasi so far wala pa ako nakikita yung yung roamer talaga na pwede i-lockdown or crowd control na hardcore lockdown kay Demon Kite. Pero yung presensya ng Khalid, doon ako napapaisip na baka kung hindi nila makontrol yung Fanny as in crowd control, baka kontrolin yung ikot niya. Ayan na. Ito na yung Aurora Special. Yeah. Yung Moskov at pati na rin Alpha with the Matilda. So it's a scary lineup already for Aurora MLBB. Ngayon, RRQ Hoshi, in their grand finals, no, ilang beses nila nakatapat itong Alpha na to. And usually, ang sagot nila is yung Bane tsaka Eve. Unfortunately, nagpick sila ng Valentina. So wala na yung Eve potential dito unless mag-Eve yung Aurora MLBB. Parilin nila yung sarili nila sa paa. Pero again, yung Bane ay possibility pa rin naman for RRQ Hoshi. Is the proof that I'm still Pick it. alive. Ooh. Grabe. Sabi ko, Bane. Ang narinig ko, Pain. Pain. Yung narinig niya Ay, Bane ba? Ay, Pain. Okay, so si Brody. Pero, okay, they go ahead and pick up the Brody. And, parang signaling na to galing sa RQ Hoshi na pipili sila pa ng mga heroes na pwede mag-hold ng frontline. So it makes sense that actually binan nila yung Arlot. Kasi kung for protect 1 ka, ang hirap na may Arlot na kalaban kasi mawawasak lang yung formasyon mo. Pinoprotektahan mo na yung isa pero parang sinuserve mo lang yung sarili mo sa Arlot na madali lang mag-final slash. Yep. Now, Aurora MLBB, sinabi nga ng Renmar, kailangan ng mga RRQ Hoshi dito. Or, nagsiset up sila potentially na maraming frontliner. Open pa rin naman yung mga tulad nila Gatot, nila Tigreal, even yung Hylos for RRQ Hoshi is definitely up for the taking. Dahil sila din naman yung mauuna. Roam ang medyo nakakatakot dito for Aurora MLBB kasi yung Khalid pwede pa i-flex, pwede pang XP, pwede pang roam, parehas nakaka-bad trip. But interestingly enough, tinanggal nila yung export even though they have a Matilda. Yeah. Actually, yun nga yung inisip ko na pinili na nila yung Matilda first pick para ma-turn off na yung idea of the X-Board para sa RQ Hoshi. Hindi naman sa instantly countered, pero parang mas madali yung buhay mo pag meron ka Matilda tapos kalaban mo X-Board. Kasi may pang-iwas ka, may pang-guiding wind ka, yung konting shields makakatulong sa damage niya. So, still, nire-respeto pa rin yung potential X-Board jungle na sinabi natin kanina. Alam mo, sobrang naiintindihan talaga ng RRQ Hoshi paano gumagana tong Eve na to, honestly. And they recognize the fact na may Matilda rin kasi yung Aurora MLBB. So kahit makakuha ka ng kopya ng Real World Manipulation, may counter kasi dun sa spell na yun. So hindi worth it i-risk na makakuha lang ng kopya yung Valentina. So might as well just fight against other junglers. Mage, mid laners.
Pero alam mo, yun yung maganda sa yun yung maganda sa Aurora MLBB. Napakalalim ng hero ni Yue. He's also one of the few players that was still playing the Zhusk even though wala na puwapansin sa kanya. Fredrin ban! Yeah, he's back. Remember, minessage ko yung group chat natin the other day na parang lately nagsaspam Fredrin lang ako eh. XP Rom, jungle, pag assassin yung kalaban ko, masaya ako eh. Inisip ata nila yung flexibility ng Fredrin ngayon. Kasi ang lakas din niya kahit na may bigyan mo siya ng revitalize. So, frontline ngayong hanabol dito ng RRQ Hoshi, pero dive. Which turns off the idea na inisip ko baka pwede mag-farsa yung si Yue kung walang pang dive ng backline na katulong yung Khalid. Pero dahil may gatot, pwede ka na mag-default into the likes of the Aurora or yung unique pick ni Yue na malakas din siya, yung Lilia. Lilia, yeah, that's true. So, marami pa namang option dito yung Aurora. I like yung Aurora tsaka yung Lilia. Just because of the fact na may potential funny pick kasi yung RRQ Hoshi. So meron ko second life lagi. Meron ko Black Shoes, meron ko pass ng Aurora. So I really love those two, especially up against Garotkacha and Khalid. So parang nagme-make sense lang, nagjo-gel yung pwedeng kunin dito ng Aurora MVBB. Ang question dito is yung XP. Anong ipantatapat nila kasi medyo weird din for them. The hunter of all the evil. Oh, he's back. I mean, yung animation, inayos. I mean, na-experience ko na mahila ng isang Veil Ultimate. Nakaka-bad trip po yan. Hindi ganun kasaya maglaro ng marksman. Lalo kapag yung marksman mo, Brody na nakatayo lang. Ayan na yung funny. So, I'm actually, walang kabayas-bayas to pero I like the idea behind Aurora's draft. Nakikita ko yung potential snowball na pwede manggaling dito kay Demon Kite if they pull it off. But I also like yung holistic approach dito ng RRQ Hoshi na it's all damage, it's all dive. Kapag na-shutdown nila tong early game ng Aurora, it's gonna be very one-sided, honestly. Oo. Yung isang takot ko dito para sa lineup ng Aurora is parang yung isa sa mga condition nila para mahinto yung Fanny is mahinto nila kagad yung Khalid. Kasi yung Khalid yung magiging so yung bouncer o security guard sa snowball ni Sutsujin. Na kasi 'di ba nakita natin recently pag Khalid ayaw niya kakabattery pag Matilda Valentina kalaban mo. It's not exactly like a Valentina pero the control of the damage ng Veil nandun na din na pwede mo sabihin parang ganun. So kung mapitas nila si Idok na mas mabilis baka mas mabawasan yung chance niya si Sutsujin lilipad lang linis tas alis ka agad. Yeah. It really is gonna come down to execution for both sides. Pero again, medyo nakakatakot lang din talaga na nandun yung potential snowball din kasi ni Fanny. Actually, parehas naman sila. Yung Alpha, alam naman natin, medyo snowbally na hero din. Ang nakakalungkot na kasi sa isang Alpha is medyo required sa kanya na mag-snowball. Yung Fanny, especially in this current patch, dahil na-rework na yung Fanny, even though napakalungkot na kanyang early game damage, the less CC you have, the stronger the Fanny is in the current meta. So, again, as usual, early game rotations really have to matter. Siguro bawasan na lang yung chance ni Sutsujin na makakuha ng 2 o 3 early kills. Pero for sure, mag-aagaw yan ng mga camps as we see right now. Medyo hinintay lang natin yung pag-entry ni Demon Kite doon sa side ni Sutsujin. But if walang masyadong mangyari sa ilog, siguro sa lane ni Edward tayo titingin mamaya. Siguro para ma-increase lang yung chance nila makapaggawa ng advantage. So, grabe yung ginagawa ni Idok. Bantay sarado yun, natitirang green camp for Sutsujin. So, hindi naka-invade actually si Demon Kite. Lamang, pagdating sa green camps dito, si Sutsujin, that's why he was able to hit level 4 much faster compared to the Alpha. Here comes the mid lane jump. And tumanod din naman si Demon Kite, pero may guiding way naman. Pero ayun na nga, yung mga cables ni Sutsujin, sunod-sunod yan. Nasa kanya napakataas na energy regen in the current patch. Pwede siya mag-in and out and hintay niya lang. Hindi niya na kailangan umuwi. Yeah. Sakit ng nung pokes galing sa Valentina. Yun yung masakit sa mga katulad ni Matilda ngayon is dahil nabawasan yung base HP at saka parang mas maganda yung HP growth naman. Uy, pero Idok! What? Idok! Masyado malalim, Idok Idok, napakalalim, Idok. Laban sa Matilda at Alpha, nandoon siya sa may bandang likuran ng purple buff. And napagamit siya ng flicker, so that's a very big win for Aurora MLBB. And ang masakit doon, nasa tapat yung Alpha ng Turtle Rinse. Hindi naman siya na-stun dito, pero makakalabas pa rin naman siya, Edward. Yung full HP. Idok, walang ulti. Kita sila dito. Ito na nakagad! Ayun na po! Ang Aurora MLBB tuloy-tuloy na yung airborne effects. Sumunod din naman sa Dyrem pero hindi niya kaya i-sustain yung damage out ng isang Alpha. And Sutsujin,
Wala siya makukuha dito. Edward still alive with the Primal Wrath. And RRQ Hoshi loses nakita! 2 heroes in the process. Di pa sila tapos. Sumusunod pa si Rena J! The Healman turned into the Hitman for just a second. Dahil alam niya, kaya pa niyang patayin si Sutsujin. At ngayon, nakakabawi na si Demon Kite sa pag-invade at kuha ng green camps. At bibigyan kagad si Idok at mababurst kagad! Spear of Alpha, Windstorm, lahat na binato. At nakita natin kung bakit mas madami ngayon pumipili ng Veil. Dahil nga dun sa naging mas swabe na yung animation ng mga abilities niya. Parang ang bilis na ng bitaw ng crowd control at ng burst. Yep. RRQ Hoshi, nararamdaman nila yung mga changes dito. Aurora MLBB already leading this game with 5 kills. 1.5k gold lead already. Maliit pa lang naman to. Oops. Okay, namatay si Dominic kahit sa may bottom lane with the help of Edok rotating to the Brody lane. Pero, Redmar, yung requirement ng Alpha, hindi na siya requirement yan. Guaranteed na for Aurora MLBB. Siya pa nga yung level na Rinse? lamang niya kontra kay Susujin. Rinse takes some pokes and yeah, pag natawid mo lang into closer to the 5-6 minute mark, mas gagana yung Matilda. Pero mahuli na naman dito si Idok. Kada kita ng Aurora sa kalib, binibigyan ka agad. Papasok na Yugat at Katya. Here comes Tyron on RRQ. Dinedepensahan yung purple buff nila Susujin. At nanakap ni Rene J. Locked in with yung Fanny, pero masakit masyado. Yung Fanny ng Susujin nakabawi ang RRQ Hoshi. Grabe yung cable spam ni Sutsujin. Talagang advantage na advantage para kay Fanny. Yung recent patch sa kanya, even though kakatapos siya lang kunin yung purple, nandun kagad siya para lumaban dahil enough yung kanyang naging energy para patayin dito si Demon Kite. So already the shutdown is there from RRQ Hoshi. Susujin, di pa siya tapos. Naghahanap siya ng potential target dito. Alam nila kakababa lang ng Moskov. Pero ayan, full energy na naman. Si Susujin mag-i-invade pa ng purple camp. Ini-invadean yung Alpha. Pero nandyan yung ultimate. Mula kay Rena J, kailangan umalis ni Susujin dito. Pero babalik na naman siya. Retribution! Pumasok dito mula kay Susujin. Pero din, nakuha din naman ni Demon Kite. Saktong-sakting timing. Mula sa retribution ni Demon Kite dito. Pare sila walang retry. So maghihintay pa yung pagong. Dito naman sa top lane, binibigyan si Edward. Tignan natin kung mapipitas siya ng Valentina at Katya. Pero makakatakas yung Edith ng Aurora. Pero medyo low yung buhay niya dito. Kailangan niya do may pende sa paggamit ng ultimate niya, Midnight. Turtle number 2, RQ Hoshi. Malakas yung chance na maagaw nila to. Yep. Yan, hindi kita ng Aurora MLBB. Yung Fanny ni Sutsujin dito. Ayun, nakita na. Clear muna dito si Sutsujin, pero ayun na nga yung knock-up. Mula rin sa dalawang side ito, pero nakuha pa rin ni Sutsujin yung turtle. Pero lumalaban pa rin ang Aurora. Primal Wrath kinasana ni Edward dito. Avatar of the Guardian, hindi kumasa. Actually, Ilok mapatay ni Rena J. E lumabas na si Dairen, RQ Hoshi. They lose one, pero nakakuha naman sila ng neutral objective. Okay, Aurora naman tutuloy yung pag-invade nila sa jungle ni Susujin. Dapat mahinto nila yung pag-farm up. Sino makakakuha ng retribution at naagaw ni Demon Kite yung purple buff ng Fanny. Pero lamang pa rin sa level ni Susujin. Parehas silang walang retry, pero lamang sa last hitan dito si Demon Kite. Hindi namin kailangan ng retry dito, sabi ng Aurora MLBB. Pero may invade pa rin Susujin dito sa may green camps ng Aurora. Forced to go away dahil hindi enough yung kanyang damage para patayin na yung Alpha. Saka, sa sobrang daming action sa ilog, sa mga pag-agawan ng buff, sa ibang parte ng mapa, na-dead lane onte yung gold lane. Pero si Edok yung mas madalas pumupunta sa gold lane. Parang sinabi na lang kay Doming kahit na, Doming, relax ka muna dyan kasi kailangan muna namin kontrolin yung mapa kasi kung hindi, baka makasnowball si Sutsujin eh. Oo, sabi ni Demon Kite, Meng, may anime fight dito sa Turtle, Meng eh. Chill ka lang ha. O, Edok, niretry dito ni Demon Kite. Pero lumabas! Nagkita ng target! Nag-flicker! Para kay Skylar and Spear of Alpha! Tatamaan dito si Brody! And napakaganda ng kasa ng Aurora MLBB! Avatar of the Guardian ginamit ni Dairen dito. Enough pa yung damage nila pero nandoon yung Guiding Wind. Makakalabas pa rin yung Alpha ni Demon Kite and tuloy-tuloy lang yung pag-push dito ng Aurora. Sa may bottom lane, napakalupit na play mula kay Rene J. Grabe, sulit na sulit yung Rene J Airlines, may VIP. May isang passenger lang yung Alpha pero sakto nahanap dun si Skylar. RRQ Hoshi. Yung maganda naman dito, para sa Aurora, isa sobrang daming mga trades na hinahabol nila. Ay, nakahanap ng gold! Spear! Tinamaan yung dalawa. Nabuhay pa rin si Riz dito. Nakalabas siya with the dash out and yung revitalize din. Demon Kite is gonna be punished heavily for that. RRQ Hoshi, muntikan silang ma-disaster doon. And Aurora, hindi nag-payoff yung ginawang play dito ni Demon Kite. Clutch yung paghanap at paggamit, rather, ng revitalize ng Gatot Kacha at saka yung pag-flicker ni Rins.
Dapat trade sana yun, pero naging malaking... Ay, naku, pero mahuli ka pa dito si Susojin! Yun Yung pala lang. Part of the plan. Long-term planning. Long-term investment yung habol ng Aurora. At ngayon naman, Edward, susubukan niya makahanap. Pero hindi. Back up muna yung Aurora. Grabe. May lumilipad na robot, men. May lumilipad na robot. Nag-primal rat na si Edward. Galit na siya. Naghubad na siya sa harap ng pagong. Sabi niya, ito na yung Super Saiyan. Hinuhubad Lumipad. nila yung mga hinuhubad nila yung mga mabibigat na damit. Pero Renji dito, ginamit yung ulti para makapag-zone out lang. A neutral objective para sa Aurora MLBB. Grabe. Parang nahirapan na ako para kay Idok. Kada kita niya sa mga miyembro ng Aurora, lagi siya mananak up. Parang Oo. labanan ng buhangin at saka hangin eh. So nananalo ngayon yung windstorm over sa sandstorm. Oo, kasi yung mga mga buhangin dinadala din lang din ng hangin yan eh. Oo. Naawa nga ako sa kanya kahit yung nagdadasal siya kanina, binubugahan siya eh. Nilalapagan ng ulti, parang wala kang sagot dyan eh. Kailangan mo i-flicker out, or kailangan mo gamitin yung Raging Sandstorm para makawala. So, napakaganda ng pick ng Aurora dito sa pag-pick up nila ng Veil para kay Yue. Pero top lane, nakikipag-split pushan dito yung Fanny ni Sutsujin. Tinamaan siya ng spear ni Moskov. Napakaraming spear, by the way, ng Aurora. Oo. Spear of Destruction. Spear of Spear of Alpha. Alpha. Yung Spear of Quiescence. Di ba yung tawag doon sa passive ni ni Oo, Moskov? may passive din siya. So, tingnan natin. Uy, tama. Pero hindi makakapasok sa ilalim ng torre. Wala, nasa ilalim doon ng bato eh. Sabi ni Doming Kite, pag pumasok ako dyan, stuck ako. Pagalingan na lang. 127 hours na dyan. Uy! Oh! Ayun lang! History Nabigyan- has repeated itself para si Skylar naging Skyflakes. Oo nga. Naging mga buhangin lang para Sutsujin. Okay, buti na lang may energy pa siya. Thank you, Munton. Nakalabas pa siya doon with the cable, pero after the Guardian, pumasok sa kawalan. Revitalize, ginamit na ni Dyren. Mabubuhay naman siya. Pero Aurora, tuloy-tuloy lang yung kanilang aggression dito sa may top lane. Grabe, nakikita ata ito ni Skylar. Pre, ano to? Ba't parang history has repeated itself? Oh, uy! Jin, grabe, sarap to na. Apat Ang siya tapang. naman, pero mapatay pa rin si Reyna J! Wow. With the cutthroat. Grabe, nahuli pa ng paano yun? Lupit, akala ko mapipitas na nga doon si Susujin, pero ang bilis ng pagbitaw niya ng ultimate niya. Oo, men. Mukhang nag-practice si Sutsujin nung nakita nila yung advanced notes. Spear of the Alpha para makalayo, pero nandun yung Taunt mula kay Tyren. Hindi tatama do. Oh, ito! With the flicker and the Raging Sandstorm tumama, pero yung Bell! Ultimate! Coming out from Yue, tinamaan dito Sutsujin! Naging hangin! Hinangin yung mga kable! Grabe! Ang dami ng ang daming bagyo dumadaan dito sa Pilipinas. Masakit. Grabe, men. Ito na yung isa pang bagyong Yue na to eh. Bagyong Yue. Bening Cutie, kabahan ka na. May bagong bagyo ang Aurora. And tumutulong na dito si Doming Kite. Ito na yung magkapatid. DOD kakabulang mula kay Skylar, pero Circling Eagle mula dito kay Energy just to zone out Idok. Hindi siya makahanap ng pwesto kasi alam niya magiging hangin na naman siya. And Edward with a two-man stun! Tinamaan dito yung RQ Hoshi and makuha ng Aurora. Yung Lord, sumusunod pa dito yung laban from Aurora MLBB. Tumasok na si Edward pero buhay pa rin yung Moskov. Nasa may bandang likuran. Kinuha yung purple bomb ni Sutsujin. Nawala yung pangarap ng RQ Hoshi. Pre, 705. 705 yung Veil ni Yue ngayon. What a performance! At laging sakto yung pagbato ng wind blow niya eh. Laging niya nanakap yung kailangan niya manakap. Ang daming knock-up ng Aurora, men. Kulang na lang mabigwasan yung mga heroes ng RQ Hoshi. At imagine mo yung mga heroes ng Aurora. Yung Alpha may knock-up, yung Edith may knock-up, yung Veil may knock-up, yung Matilda may knock-up din yan eh. Nakakaawa yung kingdom, naging toy kingdom trampoline house eh. Oh. Nagsili para naging bouncy house men eh. Yung bouncy house, pre. And ito na yung Lord sa may top lane, non-stop action. Kung gusto niya ng brawl, ito brawl tayo. Dito sa may top lane, Idok kinapit ni Raging Sandstorm pero naging hangin na naman yung buhangin. Spear of the Alpha dito kay Dyren, hindi naging enough. Yung Revitalize Sutsujin, walang damage. And pa rin na rin si Skyler sa may bandang likuran. And ubos ang RQ Hoshi. Aurora MLBB takes game number 1. Dominante ang laro ng Aurora at nasilaw ng ilaw ang RRQ. Men, Idok and the Chocolate Factory. Grabe, kawawa. Alam mo, ngayon ko lang din naisip, medyo hard counter din pala tong Veil.
sa Khalid. Bawal ka mag-heal, paliliparin ka. O kaya pag nag-first kill ka, aabangan ka ng ulti. Wala siyang nagawa buong game. Ang sakit nun. At saka yung pagbilis ng animation ng yung windstorm, pre. Naisipin mo, gusto lang lumipad ni Sutsujin kahit hindi siya knock up. Pag na bad timing lang si Sutsujin na, uy, lilipad ako dito. Ay, ano to, ba't biglang na 80% nawalan ako ng buhay. Ang sakit. At ito yung pinag-usapan natin, di ba, na pag Matilda Valentina, hindi masaya yung Khalid. So, yung theory natin is baka yung Matilda at saka Veil, tinanggal yung Entina eh. Oh. Same effect. Same effect pala. Same picture sabi sabi ng Aurora. Hindi nakagalaw talaga si Idok. And sabi ng Aurora dito, Renmar, gusto nyo pala lumipad o ayan, magliparan kayo lahat. Mauna na kayo pumunta ng Malaysia. Grabe. Wala akong masabi, hindi pinaglaro. I mean, nakamaglaro si Sutsujin. Definitely masaya siya. Kalahati nung kill sa kanya napunta. Pero ito yung weakness ng isang ng Fanny. Parang yes, kaya niya bumuhat kapag constant pick off and kapag nagagamit talaga sa team fight. Pero yung kapag nagbe-breakout na yung team fight, hindi na malaking factor yung Fanny kasi ano na siya ngayon, hindi na siya yung pangbiglaan na bigla may mamamatay. Lahat yun nasa side ng Aurora. Oo. Tsaka, di ba sinabi mo kanina sa draft is, ang lalim ng hero pool ni Yue. Meron pa pala isa. Meron pa, pre. Sobrang lalim, mapapayuwe ka talaga eh. Parang nakakahanap ka ng barya sa bulsa na hindi mo alam may bulsa ka pala sa pantalon mo. Feeling ko sa totoo lang galing kay Mams to eh. Kasi matagal ng advocate actually. Matagal na silang advocate ng Veil mid. Ngayon lalo pat na buff. Feeling ko nagkaroon to ng internal meeting kagabi, sabi nila, "Psst, oy, tingnan niyo to. Medyo madaya yung effect nito." Tapos tinesting nila, tapos nakatapat nila Khalid. Feeling ko ganoon yung nangyari. Kasi naawa ako kay Idok. For the past 6 games na laro ni Idok, lagi siyang standout performance. Tapos ngayon, naging Chocolate Factory. Oo. Ang sakit para sa RRQ, pero masaya ang lahat ng mga Pilipino sa nakita natin sa game number 1. Veil is back. At dahil nga sa mga changes ginawa sa mas swabe yung animation niya, even a little bit of damage increase as well, scaling, base damage, pwede sa meta ngayon. At mukhang, yung maganda kasi na-realize ko sa Veil at saka sa Matilda, pre, ang init ng paa nila. Grabe yung movement speed ng dalawa na yan. Actually, oo. Yung pag nagka-wilderness, tapos yung Veil, guys, tandaan nyo, kada makakakuha ng kill or assistant, bumibilis yung movement speed. So, para siyang para siyang gas. I wanna step on the gas. Napakabilis. And that just means na yung mobility na gagamit para makahanap sila ng mga potential target. Kasi, wala eh. Yung sasabay kay Rene J, nakakasabay. Hindi niya na kailangan dalhin si Yue kasi naglalakad lang. Lumilipad si Yue. Kasi lumilipad yung hero niya, hindi naglalakad. Pero that just means na yung guiding wind lagi naka-reserve para kay Edward, kay Demon Kite. Ang ganda nung pinakita dito ng Aurora MLBB. Talagang nag-ready sila laban dito sa RRQ Hoshi. Ito yung hindi mo pwedeng sabihin na nagtatago kasi talagang nilabas yung creative juice ng Aurora. Oo, tinalo sa creativity. And I think sigurado ako nakikita ng mga tao yung mga naging comments na katulad nila Marky sa post or tinatag nila si Kelra tungkol sa Brody. At pili ko sinubukan na naman ng RK Hoshi na okay, try nga natin Brody kasi na buff. Pero base sa mga nakita natin sa heroes kasi sa meta, hanggang ngayon parang hindi pa rin ako believer sa Brody. Parang ang dami pa mga hero sa meta ngayon na kahit na na-buff siya, parang mahirapan pa rin si Brody. Alam ko, hindi naman sa imposible na manalo. Pero parang ang dami mong kailangan i-draft para sa isang Brody para gumana. Yeah, parang at this point, ang ganda maganda yung idea na it's to win the lane, pero that's just it. Parang sobrang one-dimensional yung naging approach ng Brody pick. Lalo pat dinagdag